DZXL 558. Magandang umaga ho, umuulan-ulan pa rin. Nakataas ang yellow rainfall advisory number 24. Epekto pa rin ng habagat na pinaigting ni Bagyong Maring. Moderate to heavy rains asahan ho sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Sa mga, sakop na rin hanggang sa oras na ito, mga kasama. Tuloy pa rin ang pagbabalito namin. Ako si Weng de la Peña. Sa pangalan po ni Buddy Overas. Sa kasagsagan ho ng ulan, tatlong magkakahiwalay na stabbing incident ang naitala sa Pasig City. Unang naganap ang saksakan sa bahagi ng Somerville, Nagapayang Barangay Pinagbuhatan, kung saan nasugatan yung biktimang si Joel Duran alias Kalbo, 20 anyos. Alas 8:30 kagabi nang makalitan ng sospek na nakilalang si Tatay Bogs, dahilan para mauwi sa pananaksak sa biktima. Alas 10:50 naman ng gabi, sa Volante Street sa nasabi ring barangay, dalawang lalaki ang inundayan ng saksak matapos makasagutan ang 20 taong gulang na sospek na si Elmer Frianza. Nakilala ang mga biktima na sina Manuel Alancero at Dan Greb de la Cruz, 25 anyos, na bumibili lamang noon ng alak. Ang painit sana, uminit yung sitwasyon. At ang panghuli, ay may nangyari naman na saksakan. Naganap naman yan sa isang gas station o malapit sa isang gas station madaling araw sa Market Avenue sa Barangay Palatino sa Pasig pa rin. 1:50 yan kaninang umaga. Ayon sa mga polis, naglalakad lamang si Roger Arangonte, 21 anyos, kasama yung kanyang mga barkada nang biglang pagtripan ng tatlong lalaki na kasakay ng motor. Matapos bugbugin ay tsaka inundayan ho ng saksak ng isa sa mga sospek ng ice pick, si Arangote. Pinaghanap na ho ng mga otoridad ang mga sospek na yan. DZXL Flash Report. May barangay chairman ho ng Asamasbate ang pinatay. Kasagsagan, may ulan rin siguro dyan, ano? Kasama natin sa balita, may report si Norman Laurio ng RMN Masbate. Norman? Dead on the spot ang isang kapitan ng barangay sa isang bayan sa Katayngan sa Masbate matapos na ito'y pagbabarilin ng di pa nakilalang armadong kalalakihan bandang alas 4:30 ng madaling araw kanina lamang. Batay sa inisyal na investigasyon o report ni Police Chief Inspector Josefino Titong Jr., pauwi na umano sa kanyang bahay galing sa isang lamayan si Barangay Captain Ernie Book, Barangay Chairman ng Barangay Divisoria sa bayan ng Katayngan. Nang tambangan ito ang pagbabarilin ng mga armadong kalalakihan kung saan kaagad na namatay ang biktima sa ninaman ng malubang tama sa kanyang dibdib. At sa ngayon kaagad naman o kanina lamang matapos ang pangyari ay kaagad na nagsagawa ng manhunt operation ang grupo naman ni Chief Inspector Titong matapos ang pamaril laban naman sa mga suspect. Mula dito sa lalawigan ng Masbate para sa DZXL 558, Norman Laurio, Tatak RMN. Salamat, Norman. Mga naapektuhan ng baha sa Bagong Silangan hindi pa pinapayagang bumalik sa kanilang tahanan. May report si Silvestre Labay. Silvestre, radio mo. Hindi pinayagan ng Quezon City Government na makabalik sa kanilang mga tahanan ng mga residenteng nakatira sa Bagong Silangan 5 na nasa danger zone o tabing ilog bunsod ng malawakang pagbaha matapos lumaki ang ilog sa naturang lugar kahapon. Ayon kay Noel Lansang, Chief ng Quezon City National Risk Reduction Management Office o NRRMO, nananatili ang may 200 pamilya sa Barangay Silangan Covered Court dahil sa patuloy pa ang pagbuhos ng malakas na ulan na nananarasan ng lungsod. Sinabi ni Lansang, may 78 evacuation center sa lungsod ang ginagamit ngayon ng may 70,677 pamilya inilikas dahil nga sa kasagsagan ng malakas na pagbuhos ng ulan na nagdulot ng malawakang pagbaha. Batay naman sa kanilang pagmomonitor, wala silang naitalang nalunod o namatay sa bawat na barangay maliban lang sa ilang mga nawasak na bahay at mga kagamitan na lumubog sa baha. Sinabi nila ni Lansang, mag-iikot siya ngayong araw sa buong lungsod para i-assist kung magkano ang iniwang pinsala ng malawakang pagbaha dala ng hanging habagat ng Bagyong Maring. Kasama mo sa Quezon City para sa DZXL 558. Ako si Silvestre Labay, Tatak RMN. Salamat, ikaw na nga.
DZXL. Bulat Palaro. Oh, lonely. Oh, lonely. Dahil kanselado yung laban ng UAAP ngayong araw, Miyerkules, ha? Batay ho sa anunsyo ng pamunuan ng Liga. Ang sabi ay host ngayon sana yung Adamson University ng Season 76 ng UAAP. Nakatagda sana maglaban sa Men's Senior Division ng UE Red Warriors kontra sa UP Fighting Maroons at ang Ateneo de Manila Blue Eagles laban sa UST Growling Tigers sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Sa Women's Division naman maghaharap ang UE at De La Salle University, gayon din ang Adamson University at ang Ateneo de Manila University. Para naman sa mga nakabili ho ng tickets na manatiling nakaantaway para sa bagong ischedule ng nasabing laban. DZXL. Showbiz Balita. Loli Showbiz. Loli, are you there, Loli? Ano naman tugtog yan? Luma ka talaga. Classic yan, classic. Hello everywhere. Everybody na rin. Kamusta ka na dyan, buddy? Sana humupa na yung baha sa lugar mo. It's me, Loli, paparapapa. Tuwang-tuwa yung mga nakatang nag-internet palagi sa Twitter pic ni Angel Locsin na tumutulong sa pag-donate ng relief goods para sa mga biktimang nasalanta ng habagat na may lakas ni Bagyong Maring. Una kasing tumanggi si Angel na nagpalitrato sa media na nagpapak ng sardinas bilang isang volunteer ng Red Cross. Pero nakalusot pa rin yung ilan dahil alam mo naman kahit saan may camera ang mga cellphone natin na yan. Kinunan yung actress at nakita yung kapaguran sa pagtulong. Nako hindi ka sanay dyan, ha? Pag-impake, inihayag ng actress na malaking bagay ang nagagawa ng social media sa pag-aabot ng tulong ng mga netizens sa mga biktimang apektado ng kalamidad. Ingat pa rin sa inyong pag-aalis, pagpunta sa kung saan-saan. Kung kayo po'y wala namang ginagawa, pwedeng tumulong sa mga naapektuhan, di ba? Pumunta kayo sa mga evacuation center. Magdala ng konting maibigay ninyo, di ba? Dala kayo ng pagkain. Sana'y luto na para hindi na rin sila mahirapang magluto pa ngayong panahon ng umuulan-ulan pa, ha? Okay. Para hindi lang si Angel Locsin ang mapicturan na nag-impake, malay nyo pati kayo rin. Oo. It's me! Loli paparapapap, Loli! Thank you, Loli. Thank you. Hindi gasgas. Hindi patras. Medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Ito na ang ating si Jonah Bell. Ang ganda naman ng music na yan. Parang ano lang Ano yan kay wala sa puso. Richard Ramirez galing. Richard Yung Ramirez. Real Pesa pala. Kay Real Pesa. Hindi, paborito yan ni Kuya Richard pinatuto. Sorry, binuking kita on air. Andyan pa ba siya? Oo, yun siya. Kaya nga. Oo, si Kuya Ray din. Paborito na niya yan, pero yung mas luma pa ng konti. Yung kanina. Oh. Yun yung paborito niya. Joke lang. Joke lang po, mga kuya, mga engineer. Dapat yung mga politiko ngayon, naglabas ho kayo ng pera nyo, ha? Labas ang pera. Total, hindi naman ho sa inyo siguro yan. Di ba? Tumulong. Di ba? Hindi, yung kasi nirereklamo ng mga politiko. Kaya hindi nila maiwasan na tumanggap-tanggap ng kumuha-kuha ng mga pondo kahit saan-saan manggaling dahil maraming lumalapit sa kanila. Totoo yun. Hindi, ano ka naman... Ramdam ko. Joke lang. Ano ka naman kukunin
ipunin nila yun sa kakarampot na sweldo nila. Hindi, tama, Diba? tama. Ano pang matitira para sa kanilang mga pamilya? Oo, di ba nga yun nga no, si dating DILG Secretary Robredo, yung buhay niya, di ba, isa na buhay sa MMK, oo. So makikita doon na talagang yung mga tao ang nilalapitan mga politiko, akala nila talaga mga madotatong. Pero totoo naman kaya? Ewan lang. Sa iba, sa iba. Oo. Anyway, yan, speaking of mga luma, ayan, yan ang kanina, di ba, gustong-gusto ni Loli mga luma. Ayun, kanina, eto kung dati pala, inakalang si Mike Anson ng Lancaster County, Pennsylvania, ang nagmamay-ari ng pinakalumang ref. Oo, ref. Pinakalumang model ng ref na 1938. Isipin mo yun na GE model ng ref na iyan. Uy, meron kami yan Buhay pa. 1938. Yung tatak mismo. Oo. Nung bata ako, meron kaming ref na ganyan. Lumang-luma na. Kakarag-karag ba? Hindi, bumabagsak lang yung pinto ng kanya. Oo, nakakita na rin ako ng malaki talagang yung pintuan ng ref. Ibig sabihin, luma na nga yung mga ganun style. Anyway, sa New York, matatagpuan na ang mas luma pa dyan na refrigerator. At ito, take note ha. Dahil kahit na 85 years old na ito, mas matanda pa sa ating lahat, ginagamit pa rin ito nila Mark Vail at Jane Gillian, ang General Electric 3-foot tall na globe top monitor cooler. Grabe, di ba? Kahit na matanda na ito, ginagamit pa rin. So, nabatid na nga nung taong 1929 hanggang 1931, inilabas ang nasabing modelo ng refrigerator at nagkakahalaga lamang ito ng $300 o sa ating current ay 12,900 pesos lamang. At ngayong panahon na ito, kung ibabasa sa presyo ngayon ngayong generation natin, mabibili ito ng $4,225 o katumbas na 181,675 pesos. Ayan po ang ating lumang balita. Panghimagas. Refrigerator. Ang kwento ng lumang refrigerator. Bow. Ako po si Johnny's Romero o John Ice, Tatak, RMN. Luma na rin siya. DZXL Ulat Trapiko. Isa pang luma ang pumapasok. Bago yan, bagong balita yan. Si Rumble, bye! Good morning, Wednesday. Why is it holiday today, bye? It's Ninoy death anniversary. You remember your economics? Yes, no, mathematics. Sorry, my stand wrong. It's accepted. Okay. Okay. So what's going on? Well, it's going in training here in Quezon City. While, by the way, greetings to my friend there in Palawan, Yeah. Jane. Her Jane. name is Jane. You're Tarzan. She's my favorite listeners in Wow. Palawan. You're Tarzan or you're Cheetah? No, I'm something like that. Oh. You make sabit-sabit, baka you sabit-sabit there, ha? You be careful. I'm very, very careful. Masalimot in the jungle. Especially if it's raining in the jungle. It's raining like... Give me a sample of Tarzan shouting. Epekto yan ni Maring. Kumusta dyan? Where are you? No, it's raining now in Quezon City. That's why I'm so... Oy, Agosto pa. Linggo ng wika pa. Abon ng wika pa. Patay na siya. Araw pa naman hindi pa tapos sa kasamang aweng. Napakalakas ang pagbuhos ng ulan ngayon dito sa Quezon City. Particular kasamang weng ang kaba ng East Avenue, no? Kung saan ay banayad yung usad ng mga sasakyan dahil ngayon ay holiday, walang pasok kaya maluwag ang kalsada. Pero daan-daan lang sa mga motorista dahil napakalakas ang
ang Alon. buhos ng ulan dito sa kinalalagyan ko sa lungsod ng Quezon. Magkabilang panig kasama mga Weng, walang problema, tuloy-tuloy ang usad ng mga sasakyan. Very good. All right. So be careful. Ingat, sorry. Ang ating MOTTO mo ngayong araw na ito. Ang aking MOTTO ko moto, handog ko yan una-una kay Jane, yung nalagi nakikinig sa Palawan. Jane, kumusta ka dyan sa Palawan? Professor Eric San Juan at kay Jovi de Guzman, lalo na ito kang padala ni Jovi de Guzman, yung moto. Moto, Kasamang, padala pa sa'yo, siyempre, iba yung Ayos. Jovi de Guzman, padala. Laughter is like a typhoon. Once it reaches a certain point, it becomes self-feeding. It heals the wound of your heart. Wow. Hindi ko maintindihan. Kaya sa sariling wika natin in Tagalogs. Tagalog so Pilipino, ang pagtawa daw ay parang bagyo. Kapag ito'y nasa sukdulan na, ito'y pwedeng mag-isa, nagiging gamot sa pusong sugatan. Hindi kaya pag sobra-sobra na Yeah. sira na ulo mo nun. Ha? Hindi kaya ganon? Oo, wag lang maging evil genius na mga scientist. Wow. Meron ka pang conspiracy, Conspiracy theory yan. Conspiracy theory yung Na nagsasabing ito daw itong mga bagyo na yan hindi yan gawa ng kalikasan kundi gawa yan ng mga siyentipiko na sira ulo. Ganon. Gustong kontrolin pati ang panahon ng mundo. Mayroon mo yan. 9 days to, 9 days. Globalist. Ika nga, mga globalist. Yan. Yan. Ayan. Sige, Okay. basahin niyo daw yung blog ni Eric San Juan. Yan. Basahin niyo yun. Sa internet, meron yan, di ba? Meron Ni yan. Prof. Eric San Juan. Yan, sige. Alright. Okay, kasama mo sa yung palang Yeah. dyaryo mo, kasama yung Weng, Dyaryo ko. Sa akin pa. May dyaryo na pala ako. Salamat. Makaganda. Tungkol sa ang ganda. Sige. Kailangan ko pa ng dictionary. Dictionary. Kasama mo sa kahabaan ng East Avenue, Silvestre. Labay, tatak, RMN. Sarap mag James 5-in-1 coffee ngayong umaga ha. Salamat sa James 5-in-1 coffee. Yan. At sa Robust Dietary Supplement for Men. Available ho yan sa Mercury, Watson's, Generics Pharmacy, Generica, SM, at Rustan Supermarkets at all leading drugstores nationwide. Yan. Thank you, Robust. Diretso mga naglalagab ho ng mga balitang tatakaremen ang inyong napakinggan. Dito lamang sa DZXL 558. Ngayong umaga ng Miyerkules na, Agosto 21, 2013. Kasama nyo sa serbisyo publiko from the city of Zambo. Sa pangalan po ni Buddy Oberas, el Dioceres Primo, Hermano Weng de la Peña. Tatak R MN. Naglalagablog na mga balita. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog dito lamang sa unang tihin DZXL 558, ang bagong kasama mo. DZXL 558, estasyong walang